Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong nagdaan, sa lahat ng biyaya at pagpapala na Kanyang kaloob sa atin. Sa misa, ating itaas sa Diyos ang ating mahinaing, ang ating madinadalangin. Sama natin sa ating panalangin ang mga intensyon ng ating mamahal sa buhay, ating pamilya, kamag-anak, mga taong tumutulong sa atin, mga taong humihiling at humihingi ng panalangin. At upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga nagawang pagkakasala. Kaya sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman." Ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Tayo pong lahat.
Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, sa hari ko at Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sako, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melkisedek. Gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Tumayo ang lahat. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat puputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay medyo mahirap maintindihan kasi may sinasabi tungkol sa pag-aayuno. Madalas nating marinig ang salitang pag-aayuno sa tuwing panahon ng Kwaresma. Pero alam nyo ba, ang pag-aayuno o fasting is being practiced by almost all religions, major religions. All branches of Buddhism nag-o-observe ng fasting tuwing full moon and other holidays. Ang Hinduism ay tuwing new moon days during their festivals. Para sa mga Hudyo, nag-aayuno sila at time of Yom Kippur, the Day of Atonement. Sa mga kapatid nating mga Muslims during Ramadan, the 9th month in the Muslims' calendar. At para sa ating mga Katoliko, we fast and abstain from meat on Ash Wednesday and Good Friday, and highly encourage
on all Fridays of Lent. But as we deepen our understanding of the meaning and the value of fasting, we begin to see that every day is an occasion to practice it. Kahit hindi panahon ng Kwaresma, pwede tayong mag-ayuno. May epekto ang fasting sa atin dahil kapag nag-aayuno tayo, pinuputol natin ang ating tendency to satisfy our own needs and desires. Ibig sabihin, nagiging free tayo sa pagkaalipin natin sa ating pagkamakasarili para mas nakakofocus tayo sa kagustuhan ng Diyos at sa mga pangangailangan ng ating kapwa o ng ibang tao. Hindi lang sa ating pangangailangan tayo dapat nakatingin. Ang totoong pag-aayuno ay yung maging sensitive tayo sa pangangailangan ng iba, lalo sa ating mga mahal sa buhay. Si Propeta Isaías may sinabi siya tungkol sa pag-aayuno na kinagigiliwan o kinalulugdan ng Diyos. Sabi daw ng Diyos, "This rather is the fasting I wish, releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke, setting free the oppressed, breaking every yoke, sharing your bread with the hungry, sheltering the oppressed and the homeless, clothing the naked when you see them, and not turning your back on those poor on your own." Malinaw kung anong kinalulugdan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na lumago tayo sa corporal and works of mercy habang ginagawa natin ang pag-aayuno. Ibig sabihin, may pinupuntahan ang ating pagtitiis, pag-aayuno. Now, for some people, they're so honest to say, alam mo, Father, ang fasting na alam ko, yung magpapa-blood chem ako. Yung bang hindi ako kakain for 10 hours, from 10 p.m. up to the morning. Kasi magpa-fasting daw, kasi merong blood chem. O di naman kaya mag-abstinence, yung alam daw niyang abstinence, yung magsashed off ng calories, abstaining from chocolates and soft drinks. Yun ang alam niyang fasting and abstinence. For sure, hindi ito ang fasting and abstinence na tinutukoy ng Diyos. Kasi when you fast, because you are for blood test, or abstain because you want to shed off some pounds, some kilos, self-serving pa rin yun, pangsarili pa rin yun. Hindi yun ang totoong fasting. Ang pag-aayuno ay hindi lang sa pagkain. Ito kasi pinaka-common natin no? Dahil yung appetite natin. Pero marami tayong dapat nating kontrolin sa buhay. Marahil ang iba sa atin, sobra-sobra kung mag-Facebook, baka pwede nating putulin ng kaunti. Baka nauubos yung oras natin sa pag-Facebook, sa pag-i-internet, nawawala na yung oras natin para sa ibang bagay, naubusan sa mas mahalagang bagay. Kaya pwede tayong mag-fasting sa pag-Facebook, sa pag-i-internet. What's the point of all this? I guess something practical. Kapag ikaw ay nagpa-fasting, yung pagkain na dapat mong kinain, ibigay mo sa nagugutom para sa mahihirap. Kung magsished off ka ng calories, ibigay mo yung pagkain sa mga taong undernourished, yung mga payat, yung mga malnourished. Kung may extra money ka to buy new clothes, pero sobra ng dami ang damit mo sa yung closet, ano ba't ibigay mo lang sa may hirap para makabili naman sila? Yun ang pinupunto ng Diyos. Fasting is not self-serving, but should rather benefit others. Kapag ginawa natin to, God will be happy and He will take care of us. Hindi naman niya tayo pababayaan. Pangako niya. Kapag nangako siya, ginagawa niya. Sabi nga daw, kapag ibinalik ng Diyos sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. O di ba? Kaya huwag na tayong matakot mag-share ng ating blessing, lalo na sa mga nangangailangan ng ating tulong. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan
ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at panghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, isama natin ang ating pansarili at pamilyang kahilingan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayan ng pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inakalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. Sa iyo, Diyos Ama, makapangyari, kasama Espiritu Santo, magpasawalang Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Oh, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Palad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng puso ni Kristo para sa buhay na walang. Amen. Tawa ni Kristo. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Wala
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong Lunes ng gabi, sa lahat po ng naglingkod at nag-serve, sa inyong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Matapos ang ating banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos.